What do you say maybe we go somewhere more quiet? Why my daughter? Well, sir, I happen to be very fond of your daughter. So where you been all my life? Let me see. Taong 1959, ang 14-year-old na si Priscilla Beaulieu ay nasa isang restaurant malapit sa military base sa Germany. Nilapitan siya ng isang sundalo na nag-imbita sa kanya sa isang party na dadaluhan ng sikat na mang-aawit na si Elvis Presley dahil na-draft siya sa US Army nung mga panahong iyon. Pagkatapos sabihin ni Priscilla na tatanungin muna niya ang kanyang mga magulang, nagpaalam mismo ang binata sa kanila. Pumunta si Priscilla sa party at nakilala si Elvis. Nagsimula silang magkwentuhan sa isang pribadong kwarto. Nabanggit ni Elvis ang tungkol sa pagpanaw ng kanyang ina noong nakaraang taon. Mabilis siyang nagustuhan ni Priscilla at napatibok din niya ang puso ni Elvis. Sinimulan ni Priscilla na ipagpatuloy ang kanyang oras sa paaralan. Hindi mapigilan ang pag-iisip tungkol kay Elvis. Nilabas ni Elvis si Priscilla pagkatapos niyang kausapin ang kanyang ama at nangakong aalagaan siya at rerespetuhin. Ang kanyang mga magulang ay nagsimulang mag-alala dahil si Elvis ay nasa hustong gulang na, habang si Priscilla ay isang mag-aaral pa lamang sa high school. Nang matapos ang serbisyo ni Elvis sa Army, bumalik siya sa Estados Unidos na nag-iwan kay Priscilla sa depresyon. Makalipas ang ilang taon habang nakatakdang magtapos ng high school si Priscilla, bigla na lang tumawag si Elvis at hiniling na pumunta siya at manatili sa kanyang Graceland estate. Sa kabila ng protesta ng kanyang mga magulang laban dito, binilhan ni Elvis si Priscilla ng ticket para makasama siya sa Graceland, kung saan nakipagkaibigan siya sa staff at lola ni Elvis na si Dodger at sumama sa kanya at sa kanyang mga kaibigan para sa isang trip sa Las Vegas kung saan siya nagparty. Si Priscilla ay bumalik sa Germany at kalaunan ay pinahintulutan na sumama at magstay pa sa Graceland kasama si Elvis, kung saan niya tinapos ang natitirang bahagi ng kanyang pag-aaral. Nagsimulang gumugol ng mas maraming oras si Priscilla kay Elvis at hinikayat niyang baguhin ang ilang partikular na bagay tungkol sa kanyang hitsura, tulad ng pagpapaitim at pagpapaayos ng kanyang buhok, pati na rin ang paglalagay ng mas maraming eyeliner at mascara. Sa bago niyang paaralan, iba ang pakikitungo sa kanya dahil sa pakikipagrelasyon niya kay Elvis. Noong dumating ang oras na kinailangan umalis ni Elvis para gumanap sa mga pelikula, naiwan si Priscilla na mag-isa sa Graceland habang pinakikisamahan ang kanyang ama na si Vernon. Habang tumatagal, naghihinala na si Priscilla na hindi tapat si Elvis dahil madalas siyang makita kasama ang co-star na si Anne Margaret. Pumunta siya sa Los Angeles upang harapin si Elvis tungkol sa pangtataksil niya. Nagsalita siya ng hindi maganda at saka pinalayas si Priscilla. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang makita ni Priscilla ang ibang ugali ni Elvis. Pinupunan niya kung ano ang kanyang isinusuot at kung ano ang hitsura niya, at madalas na dinadala lamang siya bilang eye candy habang kasama niya ang mga kaibigan. Isang araw, nag-pillow fight sila sa kwarto. Ngunit nasaktan ni Elvis si Priscilla nang mapalakas ang hampas ng unan sa kanya dahil ayaw magpatalo. Sa isa pang pagkakataon, nang tanungin niya ang kanyang opinyon sa isang bagong kanta niya, sumagot si Priscilla na hindi niya ito gusto at hinagis ni Elvis ang isang upuan sa direksyon niya. Noong 1967, kinasal sila ni Priscilla, ngunit nang mabuntis siya, naramdaman ni Elvis na gusto niyang mag-cool off muna sa kanilang kasal. Nang maglaon ay ipinanganak ni Priscilla si Lisa Marie, at habang sinusubukan ni Elvis na maging mabuting ama sa kanya, ang kanyang oras sa pagtatrabaho at ang kanyang pang-aabuso sa droga ay patuloy na nakaaapekto sa kanyang relasyon kay Priscilla. Naniniwala rin siya na nambababae si Elvis pagkatapos iulat ng mga pahayagan ang paggugol niya ng oras kasama si Nancy Sinatra. Si Priscilla ay nagsimulang manirahan ng hiwalay kay Elvis sa California at nabalitang na-link sa kanyang karate instructor na si Mike Stone. Nagpatuloy si Elvis sa pambababae at isang gabi, binisita siya ni Priscilla sa kanyang silid sa hotel pagkatapos ng isa niyang pagtatanghal noong 1973. Ang kanyang kwarto ay napapalibutan ng mga bote ng pills. Sinubukan ni Elvis na makipag-sex kay Priscilla ngunit tinanggihan siya. Pagkatapos ay sinabi niya na iiwan na niya si Elvis at maghahain ng diborsyo.
Bumisita si Priscilla sa Graceland sa huling pagkakataon para magpaalam kay Lola Dodger at sa mga kasambahay ni Elvis. Habang nagtitipon-tipon ang mga tagahanga sa labas ng gate, nagmamaneho si Priscilla palayo ng Graceland. Please subscribe at paring ng notification bell icon para masubaybayan mo pa ang iba pang magagandang kwento. Pa-comment at like na din sa ilalim. Maraming salamat sa panonood.